Kaya naman nalaman na may girlfriend na si Papa at bakit di mo agad sinabi sa akin? Natahimik naman siya. Mukhang di niya inaasahan ang tanong kong yon. How did you... Tumawag sa akin si Papa para ipaalam na matutuloy daw bukas breakfast meeting ng pamilya kasama sila Tito Regan at Lara. Nabanggit niya isasama niya sa Sabrina Acosta na ayon sa kanya girlfriend niya. You knew about it, didn't you? Marahang tumango si Kuya. Kailan pa? Last week. Ang totoo niyan hindi ko talaga alam. Narinig ko lang sa isang colleague ko sa ospital na may nakakita kay Papa na kasamang isang sikat na journalist na si Sabrina Acosta. So she's a journalist. Nice. But still I won't approve. Hindi ko siya kayang makita si Mama na nahihirapan habang si Papa masaya sa bago niyang relasyon. It's unfair. Dad's in love, Daniela. Wala naman tayong magagawa sa bagay na yun. Ang mga tangkilay ko na marinig ang sinabi ni Kuya. Really? You think wala tayong magagawa? Okay. Siguro ikaw wala ka magagawa dahil pinili mong wag na silang pakialaman. Pero ako, I will intervene. Anak ako ni Papa. May karapatan akong makialam. Ikaw din, Kuya. Yun ay kung may pakialam ka sa pamilya natin. Daniela, you just can't do that. Anong gagawin mo? Sisiraan mo si Sabrina? Ipahihiya mo? Come on, that's a childish thing to do. At least may gagawin ako. Hindi kagaya mong tinanggap na lang ang mga nangyayari. Mukhang wala ka na rin namang pakialam kahit mawasak ang pamilya natin eh. Kung sa bagay, dahil sa akin kung bakit naghiwalay sila Mama at Papa, kaya gagawin kong lahat, maiparealize ko lang sa kanila na ako rin ang magbubuo sa pamilya natin sa pagkakataong to. That it was never too late for us to start again. Daniela, Kuya, I care about this family so much. If you can't help me, that's fine. Huwag mo lang sana akong pipigilan. Kinabukasan, maaga kaming nakarating ni Kuya Aaron sa dinner na napili ni na Tito Regan para sa meetup ng aming pamilya. Si Papa nga sanang mamimili ng lugar dahil alam naman niya ang gustong pagkain ni Lolo pero mapilit si Tito Regan na doon na lang kami sa napili niya dahil ayon sa kanya yun ang paboritong kainan ni Lolo kapag pumupunta sila ng Metro Manila. Kuya, sa tingin mo ba, ito talaga ang paboritong kainan ni Lolo? Tanong ko kay Kuya Aaron pagkababa namin na sasakyan niya. Mataman niyang pinagmamasa ng pangalan ng diner na iyon at nag-isip. Maybe, I don't know. Wala naman akong gaanong alam kay Lolo dahil di naman ako lumaking malapit sa kanya. You know the story, right? Lumaki ako kay na Lolo Arthur kaya mas kilala ko sila kaysa kay Lolo Raul. Napanguso naman ako. Ganun ba? Sayang naman. Siguro kung di ako nawala, alam ko na kung anong paborito ni Lolo Raul. Naningkit ang mga mata ni Kuya Aaron sa akin. Bakit? May ginawa ba ako masama? Marahan siyang umiling sa akin. You might. Parang inis na inis ka sa akin. Tas ngayon kinakausap mo ko. That's odd, you know? Anong odd dun? Bakit ayaw mo bang tinatrato kita na maayos? Gusto mo ba maging masungit ako sa'yo? Siyempre hindi. O yun naman pala. Huwag mo na akong isipin. Ang isipin mo lang kung paano natin haharapin si Tito Regan. Hindi ba't ang sinabi mo hindi rin kayo magkasundo? Dalawa dahil ayaw niya sa'yo magmula pa noon? The feeling is mutual, Daniela. Ayoko rin naman sa kanya kaya quits lang kaming dalawa. Kung di nga lang paulit-ulit pinapaalala ni Papa na dapat ay maging magalang pa rin tayo sa nakakatanda, baka matagal nang nawala ang respeto ko ron. Tumaas ng bahagya ang kilay ko nang marinig ang sinabi ng kapatid ko. Among us two, siya ang masasabi kong mabait habang ako ang pasaway. Kaya bago sa akin to nakikita ko na nagsusungit siya. Now I know that we've bound by the same blood. May tinatago ka pa rin palang kasungitan sa loob mo, Kuya. Napailing na lang si Kuya Aaron at saka nauna nang maglakad, papasok ng diner. Base sa nakikita ko sa information board ng kainan, ang inihahain doon mga Japanese at Italian food. Bago pa lumingon sa akin si Kuya Aaron, pinilit ko na ang sarili kong umiti. I have to smile today. Kailangan ko ring ipakita na masaya akong nakita sina Tito Regan at Lara. At mas lalong kailangan kong ayusin ang pakikisama ko sa bagong girlfriend ni Papa. Don't do something stupid, alright? You really care for Papa's girlfriend, ha? Nginisiyan ko lang si Kuya, tsaka pasimple siyang inirapan. Ilang sandali lang napansin kong may huminto ng sasakyan sa labas. Mula roon nakita kong bumaba si Lara. Sumunod naman si Tito Regan na bumaba ng sasakyan. Siya nagbukas ng pinto at umalalay kay Lolo sa pagbaba. Along the way, si Lara na nakaantabay kay Lolo Raul. Nakapaglakad naman to basta baby nakaalalay sa kanyang tungkod. Pagpasok na sa loob, agad kaming lumapit ni Kuya sa kanya para magmano. Pagkatapos hindi kami nag-aksay ng panahon para balingan sina Tito Regan at Lara. Instead, we gave our whole attention to our lolo. Mga bastos. Mahinang bulong ni Tito Regan sapagkat sapat lang para marinig namin. Lolo might not be able to hear it dahil mahina ng pandinig nito. Saka malayo na siya kay Tito Regan at sabihin nitong dalawang salitang iyon. Mga bastos?
What did we do to him in the very first place para sabihan niya kaming dalawa ni Kuya ng bastos? Maswerte nga siya, di namin siya pinansin. Kesa naman taraya namin siya ng kapatid ko. Sinadya ko namang ilaglag ang bag ko sa sahig. Oh my gosh, nahulog! Nahulog yung paki ko. Sabi ko't sa kamarahang pinulot ang bag ko sa sahig. Iha, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Lolo sa akin. Agad naman akong umiling. Tipid na humiti. Saka dahan-dahan ako nagangatantingan kay Tito Regan na nakatayo sa gilid ko. That was the moment I gave him a mocking smile. Nakita kong pagtatagis ng kanyang panga. Sigurado ako apektado siya sa ginawa ko. Namumaning ako kay Lara na pansin ko rin ang kanyang magkasalubong na kilay. Hi, it's nice to see you again. Nakangiti kong bati sa nag-iisang pinsan ko na babae. Naku, mabuti naman Lolo at nakarating kayo ngayon. Akala ko talaga maiinja na naman kayo ngayon eh. Natatawang sabi ko. Maging si Lolo natawa din. Pasensya na kayong dalawa ng kapatid mo. Palagi kasi nagkakaroon di inaasahang pangyayari. Sa tuwing plano ko makipagkita sa inyo, mabuti na nga lang at natuloy ngayon. Anito at saka malawak ng umiti sa amin ni Kuya. Nako, ayos lang po yun, Lo. Sa tagal po nating di nagkita, siguro po, miss na miss yun na kami ni Kuya. Seryosong bumaling si Lolo kay Kuya Aaron. Siyempre naman, importante kayo sa akin eh. Natural lang na mamiss ko kayo dahil mga apo ko kayo. Ngumiti ako ng ubod ng tamis. Yung tipo ng ngiti na alam kong ikaiinis si Lara. Tanghali na oh, nasaan ang dad ninyo? Maarating tanong ni Lara sa aming dalawa ni Kuya. Actually, parating na siya. Nalate lang ng konti dahil may dinaanan pa siya. At sino naman ang dinaanan niya? Kunot noong tanong ni Tito Regan. Her new girlfriend, Sabrina Acosta. Didn't you know about it? Isasama niya daw dito para ipakilala kay Lolo. Really? My girlfriend si Tito Eliam? Gulat na tanong ni Lara. Nakangiti akong tumango sa kanila. Gosh, I never knew that I could act as fake as this. Paanong mommy mo? My gosh ha, iniwan ka na ng boyfriend mo. Pati ba naman ng mama mo pinagpalit ng papa mo sa ibang babae? I was offended by her statement. Buoba ang kamay ni Kuya at marahan niyang pinisa ng aking binti bilang paalala niyang wag na akong sasagot. Masamang tingin ang binigay ni Lolo kay Lara. You and your foul words, Lara. Sobra na ha? Agad siyang yumuko, tumingin ng pasensya kay Lolo. Ano ka ba, Lara? That's fine. Tagal na rin namin hiwalay ni Jayden, parang more than 5 months na. Di naman ako mukhang miserable. In fact, I was doing good at handling Del Rio Holdings. Ako na nga halos nagmamanage ng internal affairs at pinapayagan naman ako ni Papa. Our sales went up for the past month, so I guess Jayden breaking up with me is a blessing in disguise. Sa part naman ni Mama, I'm sure baliwala na rin sa kanya. Isa pa, matagal na rin silang hiwalay ni Papa. As long as they are co-parenting sa aming dalawa ni Kuya, wala namang problema doon. Nakangiting tumangutango naman si Lolo. That's the mindset, Lara. Look at your cousin. She's able to set aside her problems and focus more on business. Dapat ganyan ka rin. How can I let you manage the center point if you're not serious at your job in my company? Bigla namang umiti si Tito Regan sa usapan. Dad, cut Lara some slack. She's been busy since last year handling all the matters inside the center point. Nakita kong umirap si Lolo. And yet, hindi mo lang tumaas ang sale ng kumpanya? What kind of businesswoman are you? You don't know how to handle your people. Ilang taon na ba nag-resign dahil dyan sa kasamaan ng ugali mo? Dad, kung pagagalit niyo si Lara, do it privately, not in front of her cousins. May kahiyan din ang anak ko. Nasa kalagitnaan na pagtatalo ang mag-ama nang bigla namang dumating si Papa kasama ang girlfriend niya. Halos mapairap ako na makita kong umiti ito sa akin. Pero dahil mabait akong anak, titiisin kong inis ko at magpapanggap na akong pinakamabait na anak ng aking ama. You are Daniela, right? Nakangiting tanong nito at saka nilahad ng kanyang kamay sa akin. Obvious ba? Mukhang di ba ako si Daniela? Mukha ba akong ibang tao? Masaya kong tinanggap ang kanyang kamay. Marahan pa itong pinsil para mapakita ko sa kanya na warm ang pakikitungo ko sa kanya. And you're Aaron? Yes, Miss Sabrina. Ano ka ba? Just call me tita or mama if you want. Gusto kong umismid na marinig ang sinabi nito. Mama? What the hell? She's crazy, right? I prefer calling you Miss Sabrina. Hindi ako sanay na may tinatawag na ibang mama since I have my own mother to begin with. In fairness naman kay Kuya, umalma siya sumaay sa paraan. Ako rin po, I prefer calling you Miss Sabrina. Pasensya na po, hindi lang po kami sanay sa ngayon. Ngumiti naman to sa akin. No, it's okay. It might be shocking to you when you knew about me, so it's okay. Gusto ko siyang irapan. I can sense that she doesn't really love Papa. Malakas din ang kutob ko, may gagawin siyang hindi maganda. But then as of now, all I have to do is to make her feel that I like her. Nang sa gayon magtiwala siya sa akin. What we did is simple catching up from things and events that has happened.
Sinabi ni Papa kay Lolo ang tungkol sa pag-graduate ni Kuya sa pagiging resident doctor, that he is planning to continue his study as a fellow doctor. Also, nabanggit din ni Papa ng mga nagawa ko sa holdings. Lolo Raul seemed to be amazed by my progress. At 22, do you think you can handle business alone, Daniela? Napatitig ako kay Lolo nang marinig ko ang kanyang tanong. Agad akong tumango. If Papa will give me the signal to take over the holdings, then I'd be glad to accept it. Accept it? What if I tell you that I plan to handle you the center point for 6 months? Do you think that you can handle it? Napalinok ako nang marinig ang offer ni Lolo. Umalma si Lara pero bago pa man siya nakapagsalita, pinigyan na siya ng kanyang ama. Can you do it, Apo? Ngumiti ako at bumaling kay Papa. He gave me a light nod at his approval. Agad naman akong lumingon kay Lolo at mabilis tumango sa kanya. I can do it because I want to learn from you. A lot, Lolo. Nakangiting tumango-tango si Lolo sa akin. Okay, that's settled then. Starting next month, you'll be heading to Center Point. I'll be checking your progress from time to time. Nahampas si Tito Regan ang kanyang kamay sa lamesa. Dahil sa ginawa niya, lahat kami napabaling ng tigin sa gawi niya. Nagpalipat-lipat ang tigin niya sa amin, Lolo Raul. Minsan naman may dumadaan kay Papa at kay Kuya Aaron na mukhang wala pa rin pakialam sa pinag-uusapan. Samantalang si Miss Sabrina na may gulat na gulat sa nangyari. Nakaalala naman si Papa sa kanya. Mukhang di rin naasahan ni Papa na gano'n na maging reaksyon ng kanyang kapatid sa nangyari. On the other hand, Lara seemed to be ashamed of her father's reaction. Nanatili siya nakayuko at inaabot ng kamay ng kanyang ama na kasalukuy nakakayom sa ibabaw ng lamesa. What's wrong with you, Regan? Pagalit na tanong ni Lolo sa kanya. Tumawid sa pagkakaapo si Tito Regan at tumikim. You can't do this to us, Dad, lalo na kay Lara. Magmula nang tumungtong siya sa wastong edad, binigay niya ang buhay niya sa Center Point dahil pinangako niyo sa kanyang siya ang magmamana ng inyong negosyo kapag nagretiro na kayo sa pagnegosyo. Pinapahiya mong sarili mong apo sa harap na ibang tao, Dad. Reklamo ni Tito Regan sa kanyang ama. Masama na ang tingin ng Lolo sa kanya. Si Lara naman sinubukan pa kalmahin ng ama. Dad, that's enough. No, Lara. Kung alam ko lang na pumunta tayo dito para ipahiya mo kami ng apo mo, sana pala hindi lang kami sumama. Ipinahiya akong apo ko? That's bullshit, Regan. Hindi ko pinahiya si Lara. Ang gusto ko lang matuto siya sa diskarte ng kanyang pinsan si Daniela. Really? I think not. What you're doing is that you're comparing them. At syempre, papanigan mo yung si Daniela. Kung siya bagay, siya naman talagang paborito mong apo, hindi ba? Dahil sa paningin niyo, siya lang ang magaling. Ginamit mo lang si Lara bilang pamalit sa kanya nung nawala siya. Papa cleared his throat. Come on, Regan. This should be a peaceful family reunion. Let's not go there, can we? Tito Regan chuckled. If I know, masaya ka. Dahil bumalik ng anak mong babae. You must be laughing because you know that Daniela would easily take over the Center Point dahil siyang paboritong apo ni Dad. Kumunot ang noo ni Papa. Honestly, yes. I want my daughter to inherit the Center Point from our dad. Pero ni minsan hindi kita pinagtawanan. Isa pa, hindi naman porket paboritong apo ni Dad ang anak ko, ay ibibigay niya na agad ang negosyo niya kay Daniela. Daniela is a hard-working person, Regan. Siya nang halos nagpapatakbo ng kumpanyang pag-aari ko and she is good at it. Marahil yun ang nakita sa kanya ni Dad kaya nais niyang subukan si Daniela kung magagawa rin ba niyang bagay na yun sa Center Point. Tito Regan laughed. My child is doing well in Center Point. Kapag naisan tabi niya, wala siyang ibang napupuntahan. That's enough, Regan. Mahiya ka naman. Wala akong sinabing aalisin ko si Lara at isasantabi sa kumpanya. For the meantime, siya muna sa external area sabang si Daniela mag-aasikaso ng internal affairs. That easy. Hindi mo kailangan magwala. Masama ang tingin na bumaling si Tito Regan kay Lolo. Nang bumaling naman siya sa akin at matamis ng ngiti ang binigay ko sa kanya. Siyempre, ang ending nun inis na inis siya sa akin. Akala ko aalis siya kasama si Lara but he stayed. That's kind of surprising. Humugot ng malalim hininga si Lolo. Tipid ng humiti kay Sabrina. Pasensya ka na sa mga anak ko. Nagmula yata bata pa lang sila lagi na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Sabrina shake her head. Wala po yon. Normal naman po yata ganun lalo na sa magkakapatid na galing sa mayamang pamilya. Even me and my siblings are fighting as well just like they did. Tumangutango naman si Lolo. Na makita kong umiti siya na matamis kay Sabrina, parang gusto kong sumimangot. Ang kaso ng bumaning ang babae sa akin para nakaset ang labi ko sa pagiti. That was a fake smile, of course. How could I smile to someone who is my mother's rival? Pasimple naman akong siniko ni Kuya pagkatapos namin kumain. So, yan palang plano mo? Kumunot ang noo ko na marinig ang sinabi niya. Nagpanggap ako na wala akong alam at inosente ako sa kung anumang nasa isip niya.
Your plan is quite interesting. I cannot wait for your next steps. Mahina akong tumawa. Wala akong alam sa sinasabi mo. The corner of his mouth twitched. Tila hindi siya naniniwala sa akin. Okay, sabi mo eh. Aniya, saka nganisiyan ako. Nauna kaming lumabas din na Kuya at Lara sa diner. Samantala, naiwan naman sa loob ang mga matatanda. Seems like umepekto ang mga paandar mo kay Lolo. Kung suswertehin ka nga naman, mararanasan mong pamuno ng CP sa loob ng 6 buwan. Humakbang siya palapit sa akin. Pero tandaan mo, Daniela, hanggang 6 buwan ka lang. Babawiin ko sa yung dating posisyon mo kaya humanda ka. Humugot ng malalim na hininga si Kuya. Inakbayan ng pinsan namin na siya namang ikinagulat nito. Lara, chill ka lang. You're young, huwag kang masyadong seryoso sa buhay. Sige ka, baka matulad ka sa daddy mo na stressful ang buhay. Kung ako sa iyo, magpasalamat ka kay Lolo dahil pinasa niya na kay Daniela pansamantala ang mga trabaho na dapat ikaw ang gagawa. Hindi mo ba naisip na hindi ka nalugi doon? Bukod sa mababawasan ng bagay na gagawin mo, magkakaroon ka pa ng sapat na oras para sa sarili mo. Sigurado ako gustong-gusto mong matulog na maayos. Si Daniela, pero hindi mo magawa dahil sa dami ng reports na gagawin the next day, hindi ba? Use the time to relax. Lara scoffed. Pwede ba? Do not act like we are close. Sa dami ng pasyente mo, baka pati ako mahawaan mo ng virus na nadala mo mula ospital. Dahil nga sa sinabi ni Lara, hindi ko napigilang matawa. Napasama tuloy si Kuya sa akin. Don't worry, Lara. Naliligo naman ang kapatid ko. Sabi ko sa kanya. Inirapan lamang kami nito at saka ito tumalikod na at naglakad pareho sa amin. She needs love. Biglang sabi ni Kuya habang nakatanaw siya sa naglalakad naming pinsan. Lara is someone who has been raised with pressure around her. Dati ng mga bata pa tayo napansin ko na naturally, sweet na tao si Lara. Malaki lang talagang pinagbago niya magmula nang sumapit kayo sa edad na 6 na taon. Habang matuloy lumilipas ang taon, patuloy din sa paglalang ugali ni Lara. Paunti-unti nagiging katulad siya ng kanyang ama. She never experienced to be loved by her parents. Para sa mga ito, siya nag-iisang pag-asa nila para mapunta sa kanilang kamay ang center point. If she really wants to inherit it from Lolo, bakit di niya galingan ng performance sa trabaho? That's because she's not really into business, Daniela. Lara is good at fashion designing. Noong mga bata pa kayo, palagi niya sinasabi na paglaki niya, siya magdidisenyo ng mga damit ng modelo. Pero dahil si Tito Reagan ang kanyang ama, wala siya nagawa, kundi sundin ang utos ito. Natahimik ako na marinig ang sinabi ni Kuya. Ikaw, Daniela, anong gusto mo bukod sa pagninegosyo? Nag-angat ako ng tingin sa kanya at marahang umiling. Hindi ko alam, Kuya. Sa ngayon, kailangan ko munang asikasuhin ng kumpanya ni Papa. Doon lang ako nakafocus, kaya pansamantala, wala ako ibang iniisip kundi ang kumanya at mga negosyo. Daniela, hinay-hinay lang ha. Kapag may kailangan ka, magsabi ka sa akin. Hindi mo dapat dinadala lahat ng problema mo. Nandito ako na Kuya mo. Nariyan si Mama at Papa. Lagi mong tatanda, nandito kami para sa'yo at mahal na mahal ka namin. Ngumiti ako kay Kuya at nagpasalamat. Na makabalik kami sa kondo, pagod akong humiga sa kama, sa loob ng kwarto ko. Wala naman kaming gaanong ginawa pero parang sumakit ang buong katawan ko. Ilang sandali lang nagpaalam si Kuya na papasok na siya sa ospital, kaya tulad ng dati ako na naman ang naiwan sa kondo. Naligo ako muli at nagbihis ang damit pambahay. Pagkatapos nagtungo opisina para magluto ng mga kakain. Feel ko rin magbasa ngayon kaya imbes na sa kwarto ako magtungo, dumiretso ako ng sala dahil doon magandang liwanag at sigurado akong hindi madidistract. Dahil wala namang gaanong gamit na nakadisplay doon. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa na marinig kong tumunog ang doorbell. Dali-dali akong tumayo para tingnan ko sino yon. Na makita kong si Antonion, binuksan ko kagad ang pinto. O, napadalaw ka. Umangat ang kilay ko na makita meron siyang dalang drawing tube. Ano yan, floor plan? Tumango naman siya. Kanina pa kasi ako namang problema eh. Ayoko sanang puntahan ka kaso wala ako ibang maisip na paraan. Alin ba? Hindi ko kasi maintindihan itong sukat na ginawa ng architect. Parang di kasi talaga tama eh. Ano sa tingin mong dapat kong gawin? Dapat kinausap mo muna siya. I did. I tried. I did my best to ask her pero hindi siya sumasagot na maayos. Bakit? Sino bang architect mo? Akbang sasaran ako ng pinto nang bigla niyang iniharang ang braso niya. Bahagya akong tinulak papasok sa loob. Pagpasok namin agad niya nilak ang pinto. Hinawakan niya ang aking magkabilang balikat saka ako nilapalapit sa kanya. Sinail na mapusok na halik sa labi. Si Marina Del Valle. Mahina akong tumawa. For sure may ginawa na hindi maganda sa kanya kaya ayaw kanyang kausapin na maayos. Marina might be a bitch but she's not unprofessional. Pag-isipan mo mabuti kung bakit ayaw kanyang sagutin na maayos. Napakamot naman siya sa kanyang batok. I know the reason, okay? Umangat ang kilig ko habang nakatingin sa kanya.
I friend-zoned her.